Ang sistema ng prostitusyon na itinatag ng mga Nazi ay isa sa maraming anyo ng matinding pagsasamantala na nagmarka ng kasindak-sindak ng Third Reich. Sa mga kampo ng konsentrasyon, ang mga bahay aliwan ay itinayo sa ilalim ng anyo ng mga insentibo para sa ilang bilanggo, ngunit sa katotohanan ay isa pang mekanismo ng pagsupil. Ang mga babaeng pinili ng sapalaran sa Ravensbrück at iba pang mga kampo ay sa pilitang pinaglingkod sa mga espasyong ito, kung saan ang pagbabantay ng mga SS ay nagsiguro ng kanilang ganap na pagsunod. Gayunpaman, ang paggamit ng sekso ng Nazi ay hindi lamang limitado sa mga kampo. Sa pananakop ng Pransya, ang mga bahay aliwan tulad ng Le Chabanais ay eksklusibo para sa elite ng Reich na naging mga simbolo ng kapangyarihan at pagbagsak. Habang ang propaganda ng Nazi ay nagtataguyod ng kadalisayan ng lahi, ang mga opisyal tulad ni Hermann Göring ay nagpakalulong sa mga labis na kalayawan. Sa loob mismo ng partido, ang homoseksualidad ay ginamit pareho para itago at linisin ang mga politikal na kaaway, tulad sa kaso ni Ernst Röhm. Mula sa pagsasamantala sa mga kampo hanggang sa pagkukunwari sa tuktok ng Nazi, ang sekso ay naging isang kasangkapan ng kontrol, pagsupil at kapangyarihan sa loob ng pinakamalupit na rehimen ng ika-20 siglo. Mga bahay aliwan sa mga kampo ng konsentrasyon, ang kasinungalingan na nagdulot ng libu-libong buhay. Ang sistematikong pang-aabuso at pagkaalipin sa sexual sa loob ng mga kampo ng konsentrasyon ay nagsimula noong 1942 sa pagtatatag ng mga bahay aliwan sa Mauthausen at Gusen. Ang mga babaeng sa pilitang pinagtrabaho doon ay karamihang nagmula sa Ravensbrück, isang kampo na nakalaan para sa mga bilanggong babae. Ang ilan ay napili rin para sa iba pang katulad na pasilidad sa Monowitz, Auschwitz at Mittelbau-Dora gamit ang iba't ibang paraan ng pag-recruit. Sa Ravensbrück at Auschwitz, tinukoy ng mga opisyal na Nazi ang mga babaeng itinalaga para sa mga trabahong labis na mapaghamon tulad ng konstruksyon. Inalok sila ng isang di-umano'y opsyon, ang paglipat sa mga bahay aliwan na may mapanlinlang na pangakong makakamit nila ang kalayaan pagkatapos ng 6 na buwan. Gayunpaman, ang pangakong ito ay hindi kailanman natupad. Ang estratehiya ng paghikayat na ito ay nakatuon lalo na sa mga kabataang Alemanang itinuring bilang hindi kanais-nais at sa mga babaeng bago ang digmaan ay nagtrabaho sa prostitusyon. Ang kanilang pagpipilian ay limitado. Tanggapin ng isang hindi tiyak na pagkakataon na mabuhay o harapin ang halos tiyak na kamatayan. Ang testimonya ng isang bilanggong Polako sa Auschwitz-Birkenau ay naglalarawan ng desperasyon sa likod ng mga desisyong ito. Nagpasya siyang magboluntaryo nang hingin ng komandanteng si Hössler na ang mga interesado ay tumungo sa harap. Nang tanungin siya ng isa pang bilanggo tungkol sa kanyang determinasyon, sinabi niya na sa pagdating ng taglamig at ang matinding kalagayan sa sapilitang paggawa, imposibleng isipin na makaligtas pa ng isang panahon sa Auschwitz. Para sa kanya, ang pagharap sa sistematikong pang-aabuso ay mas hindi nakakatakot kaysa sa krematoryo. Si Liana Milu, isang nakaligtas na Italyano at manunulat, ay ipinagtanggol ang mga gumawa ng mahirap na desisyong ito. Sa kanyang mga sulatin, ipinahayag niya ang kanyang pakikibaka para kumapit sa buhay at tinutulan ang moral na paghatol sa mga nagtangkang mabuhay sa anumang paraan. Ayokong mawala ng walang bakas. Ang tanging nais ko ay makauwi. 18 pa lang ako at ayokong mamatay. Habang ang iba ay nagsasaliksik ng basura para sa mga tira-tirang pagkain, inaasahan ba na tatanggi ako sa pagkakataong mabuhay dahil lang sa ang halaga ay hindi karapat-dapat? Bukod sa mga bahay aliwan na nakalaan para sa mga bilanggo, ang mga SS ay naghanap din ng mga babaeng Polako sa Ravensbrück para sa isa pang layunin. Samantalahin sila sa mga establisyong itinatag partikular para sa mga gwardyang Ukranyano ng SS. Pinagbawalan ang mga ito sa anumang uri ng relasyon sa mga babaeng Aleman dahil sa mga batas ng lahi ng rehimen.
Bilang resulta, itinatag ang mga eksklusibong lugar para sa kanila sa mga kampo tulad ng Flossenburg, Buchenwald, Gusen at posibleng Sachsenhausen. Habang lumalaki ang pangangailangan para sa mga espasyong ito, mas pinaigting ng mga Nazi ang kanilang paghahanap ng mga bagong biktima. Sa araw-araw na pagtitipon sa mga kampo, masusing sinuri ng mga opisyal ang mga bilanggong babae at pinili ang mga itinuring nilang angkop para sa papel na ito. Noong 1943, halimbawa sa Ravensbrück, isang babaeng Aleman na nagngangalang Magdalena B. ay napili kasama ng iba pang bilanggo upang ilipat sa Buchenwald. Sa halip na ipadala sa kanilang karaniwang mga gawain, dinala sila sa harap ng komandante ng kampo na si Max Kogel, ang punong tagapangasiwa at ang leader ng Buchenwald na si Hermann Pister. Doon pinili ng mga opisyal ang mga nais nila, itinala ang kanilang mga numero bilang bilanggo at dinala sila sa klinika. Sa sandaling naroon, sapilitan silang pinaghubad sa harap ng mga opisyal na Nazi at sumailalim sa pagbibigay ng mga kemikal. Pagkatapos ng isang panahon ng paghihiwalay, binigyan sila ng sibilyan na damit at dinala sa Weimar sa pamamagitan ng mga regular na tren bago ilipat sa mga truck militar patungo sa kanilang huling destinasyon, ang kampo ng konsentrasyon ng Buchenwald. Ang lider na Nazi na homoseksual, pagtataksil, paglilinis at kamatayan sa gabi ng mahahabang kutsilyo. Ang retorika ng Nazi ay kadalasang malaki ang pagkakaiba sa kanilang mga aksyon at ang kanilang paninindigan tungkol sa homoseksualidad ay hindi naging exception. Ito ay partikular na makikita sa tuktok ng rehimen kung saan ang mga miyembro nito ay may malaking kalayaang gumawa ng mga gawaing opisyal na kinokondena ng hindi nahaharap sa parehong mga kahihinatnan tulad ng karaniwang mamamayan. Isang halimbawa nito ay si Ernst Röhm, leader ng SA at isang pangunahing figura sa pagpapatatag ng kilusang Nazi. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang SA ay gumaganap bilang isang paramilitar na grupo na nakatuon sa pag-uusig sa mga hindi sumasang-ayon sa ideolohiya ng partido. Ang mga intelektual at manggagawang inakusahan ng komunismo, mga taong may lahing Hudyo mula sa iba't ibang antas ng lipunan at yaong mga pinaghihinalaang homoseksual ay naging target ng organisasyong ito. Inaasahan na ang mga miyembro nito ay magpapakita ng mga ideal ng pagkalalaki na itinaguyod ng rehimen, katapangan, pisikal na lakas, ganap na katapatan, kawalan ng takot, at handang magsakripisyo para sa layunin ng Nazi. Gayunpaman, may isang kontradiksyon sa loob ng SA. Ang pinakamataas na pinuno nito, si Ernst Röhm, ay hindi nagtatago ng kanyang homoseksualidad. Maraming dokumento ang nagpapahiwatig na alam ito ni Hitler, ngunit nagpasya siyang huwag pansinin o hindi bigyan ng kahalagahan. Noong 1931, isang pahayagan na may ideolohiyang kaliwa ay naglantad sa publiko na si Röhm, ang makapangyarihang lider ng marahas na organisasyon, ay nakikipag-ugnayan sa ibang mga lalaki. Sa kabila ng kontrobersya, hindi ito nakaapekto sa kanyang relasyon kay Hitler. Nang magkaroon si Hitler ng mga konklusibong ebidensya tungkol sa homoseksualidad ni Röhm, binigyan niya ito ng maliit na kahalagahan. Noong 1932, lumitaw ang akusasyon na ang pinuno ng SA ay nagtangkang umakit sa isang malapit na kasapi ng Führer. Sa harap ng sitwasyong ito, ipinahayag ng lider na Nazi na ang oryentasyon ni Röhm ay dulot ng isang pansamantalang kondisyon na nakuha niya sa panahon ng kanyang pananatili sa mga tropiko, partikular noong siya ay nag-organisa ng mga puwersang militar sa Bolivia. Sa kontekstong ito, halos pinangatwiranan ni Hitler ang kanyang pag-uugali sa pamamagitan ng pagsasabing ang pribadong buhay ng komandante ng SA ay hindi isang isyu na may kaugnayan sa interes ng publiko. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon nang lumaki ang impluwensya ng SA at magsimula itong magdulot ng mga alitan sa SS at maging sa mismong proyekto ni Hitler. Habang sinisiguro ni Himmler na ang pagbagsak ni Röhm ay dahil sa kanyang homoseksualidad, ang totoo ay ang kanyang paramilitar na organisasyon ay naging isang hadlang sa loob ng marupok na balanse ng kapangyarihan ng rehimeng Nazi. Ang SA ay may suporta ng mga karaniwang lalaki.
Karamihan ay heterosekswal na nasa katanghaliang gulang na nais na maging bahagi ng pagbabago ng Alemanya at handang isugal ang lahat. Sa isang banda, kinakatawan nila ang isang radikal na sektor sa loob ng kilusan, isang bagay na sa progresibong burokratisasyon ng Estado at pagsanib nito sa partido ay naging hindi katanggap-tanggap. Ang pag-aalis ng paksyon na ito ay naging hindi maiiwasan at ang oryentasyong seksual ni Röhm ay naging perpektong dahilan para sa kanyang mga kalaban. Dahil dito, inutusan ni Himmler ang SS at ang Gestapo, ang lihim na pulisya, na magsagawa ng isang marahas na paglilinis sa loob ng partido. Sa pagitan ng ika-30 ng Hunyo at ika-2 ng Hulyo 1934, naganap ang tinatawag na gabi ng mahahabang kutsilyo. Si Röhm ay pinatay kasama ng iba pang mga pinuno at tinatayang hanggang 150 katao ang namatay, habang daan-daang iba pa ay dinakip at sumailalim sa pagpapahirap. Ang hindi nakikitang kasindak-sindak, ang bahay aliwan ng Buchenwald at ang sistematikong pagsasamantala. Sa kampo ng Buchenwald, ang bahay aliwan ay matatagpuan sa isang barracks na gawa sa kahoy. Mayroon itong isang pangkaraniwang lugar, isang silid para sa gwardya ng SS, isang medikal na espasyo at ilang maliliit na silid na tinatawag na cover zimmer, gayon din ang mga tulugan kung saan ang bawat pares ng bilanggong babae ay naghahati sa isang espasyo. Ang mga babae ay nakasuot ng puting palda na may disenyong Eskoses, na may opsyon na magsuot ng bra at damit panloob. Ang kanilang rutina ay nagsisimula sa ika-7:30 ng umaga kung kailan dapat silang maligo at magbihis. Kabilang sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin ang pagpapanatiling malinis ng barracks at pagpapasok ng hangin sa mga silid. Maaari rin silang magkaroon ng access sa ilang mga libro mula sa aklatan, basta't hindi ito tungkol sa mga pampulitikang paksa, ayon sa alaala ni Magdalena Walter. Gayunpaman, ang maliwanag na normalidad na ito ay nagtatago ng isang nakakapanghinang katotohanan. Ang kanilang mga araw ay ginugugol sa paulit-ulit na mga gawain at sa pagkabalisa ng 2 oras sa gabi, ang panahon kung kailan natatapos ng mga bilanggo ang kanilang araw at pumupunta sa bahay aliwan. Inilarawan ni Magdalena ang prosesong ito bilang isang uri ng linya ng pag-assemble. Bawat gabi, ang mga lalaki ay pumapasok, dumadaan muna sa medikal na silid kung saan sila ay binibigyan ng iniksyon. Pagkatapos ay pumapasok sa silid kasama ang mga babae at nananatili doon ng hindi hihigit sa 15 minuto. Pagkatapos lumabas, bumalik sila sa medikal na lugar para sa isa pang iniksyon bago umalis sa bahay aliwan. Ang ritmo ng trabaho ay walang humpay, halos hindi nagpapahintulot ng pahinga. Sa simula, sinubukan ni Magdalena na lumaban at nagbanta na sasaktan ang unang lalaking lalapit sa kanya gamit ang isang pang-ipit ng kuko. Gayunpaman, ang panahon sa Ravensbrück ay sumira sa kanyang diwa at ang patuloy na karahasan sa Buchenwald ay nagdulot sa kanya ng kawalang interes. Sa huli, tumigil siya sa pakikipaglaban sa isang kalagayang pangkaisipan na katulad ng maraming bilanggo na nawala na ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, nagawa ni Magdalena Walter na makaalis sa Buchenwald sa pagtatapos ng 1944. Gayunpaman, ang mga dahilan sa likod ng kanyang paglaya ay nananatiling hindi malinaw. Sekso, pagbabantay at teror, ang makinarya ng Nazi sa likod ng mga bahay aliwan sa mga kampo ng konsentrasyon. Ang pagbabantay at pangangasiwa ng mga bahay aliwan sa mga kampo ng konsentrasyon ay maingat na inayos. Ayon sa sosyologong Aleman na si Wolfgang Sofsky sa kanyang akda na Ang Kaayusan ng Teror, ang mga kampo ay mga espasyong dinisenyo upang hubugin ang mga pag-uugali at relasyong panlipunan sa pamamagitan ng ganap na kontrol sa oras at espasyo. Ito ay makikita sa mahigpit na pangangasiwa ng mga lugar na ito kung saan ang pagmomonitor ay palagian at ang karahasan ay labis. Sa simula, ang mga bahay aliwan na tinatawag na Sonderbauten ay inilagay malapit sa mga pasukan sa mga kampo tulad ng Mauthausen, Gusen, and Auschwitz. Gayunpaman,
Sa kalaunan ay inutos ang kanilang paglilipat sa mas malalayong lugar, kadalasan malapit sa mga blok ng medikal. Ang mga halimbawa nito ay makikita sa Flossenburg, Buchenwald, Sachsenhausen at Neuengamme. Ang dahilan ng paglilipat na ito ay tumutugon sa mga praktikal na pangangailangan. Nais ng mga SS na panatilihin ang mga ito na malayo sa paningin ng ibang bilanggo. Bukod dito, dahil ang pangangasiwa nito ay kadalasang nauugnay sa pamamahala ng medikal ng kampo, maginhawa ang paglalagay nito malapit sa mga pasilidad na ito. Ang mga bahay aliwan ay inilagay sa mga liblib at malungkot na lugar, kadalasan malapit sa mga lugar na may kaugnayan sa kamatayan at pagdurusa. Ito ay nagpapahintulot sa mga SS na panatilihin ang mga ito na mas nakahiwalay sa ibang bahagi ng kampo. Ang mga baraks na naglalaman ng mga ito ay napapaligiran ng mga bakod at binabantayan ng mga gwardya na nakatayo sa pasukan na nagpapalakas sa kanilang paghihiwalay at kontrol sa mga ito. Ang loob ay dinisenyo upang matiyak ang patuloy na pangangasiwa. Karamihan sa mga baraks na ito ay karaniwang istruktura na gawa sa kahoy na may isang sentral na pasilyo na tumatakbo sa buong gusali na nagpapadali sa mga gwardya na bantayan ang bawat galaw sa loob nito. Sa Auschwitz, ang disenyo ng Sonderbau ay sumasalamin sa arkitektura ng Blok 11, isa sa pinakatakot na bilangguan sa kampo na nagpapakita ng pagkahumaling ng mga SS sa kontrol at disiplina. Ang pag-access sa mga bahay aliwang ito ng mga bilanggong lalaki ay sumasailalim sa isang masusing proseso. Una, kailangan nilang humiling ng pahintulot sa administrasyon ng kampo at magparehistro sa tanggapan ng administrasyon na kilala bilang Schreibstube. Kung ang kahilingan ay aprubahan ng komandante ng kampo, ang pangalan ng bilanggo ay anunsyo sa panahon ng tawagan sa gabi. Sa Flossenburg, halimbawa, ang mga bilanggong nakakuha ng pahintulot ay dinadala ng pares pagkatapos ng tawagan at kailangang maghintay ng kanilang pagkakataon sa pila sa harap ng baraks ng bahay aliwan. Si Jacob Peck, isang nakaligtas na Polako na dumating sa Auschwitz sa edad na 19 at nagtrabaho bilang personal na barbero ng komandanteng si Rudolf Höss, ay nagkwento kung paano gumagana ang sistemang ito. Kapag ang isang bahay aliwan ay nagsisimulang mag-operate sa kampo, ang opisyal na responsable ay namamahagi ng mga tiket sa ilang mga bilanggo. Naalala ni Peck na ang mga barbero ng kampo ay tumatanggap ng mga tiket at kailangang pumila sa pasilyo pagkatapos sumailalim sa isang sapilitang medikal na pagsusuri. Ang mga opisyal na mataas ang ranggo, kasama ang mismong komandanteng si Höss, ay madalas na naroroon sa panahon ng mga pagbisitang ito. Ang mga order ay ibinigay tulad ng attention at saludo kay Hitler. Zrenya habang naghihintay ang mga bilanggo sa pila para sa kanilang turn. Tumanggap si Peck ng isang tiket na may numero 9 at sinabihan na tumayo sa labas ng kaukulang silid, naghihintay na pumasok kasama ang iba pa. Ang oras na pinahihintulutan para sa bawat bilanggong lalaki sa loob ng bahay aliwan ay lubhang limitado. Karaniwan, sila ay binibigyan lamang ng 15 minuto. Tanging ang maginoong pakikipagtalik sa posisyong misyonero ang pinahihintulutan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa kama na nakasuot ng sapatos. Upang matiyak ang pagsunod sa mga patakarang ito, ang mga gwardya ng SS ay nagmamasid sa mga aktibidad sa pamamagitan ng maliliit na butas sa mga pinto. Kapag naubos na ang itinakdang oras, isang kampana ang tumutunog bilang senyales ng paglabas. Kung ang isang bilanggo ay nag-atubiling umalis, isang gwardya ang papasok at pipilitin siyang lumabas, kadalasan ay gumagamit ng pisikal na puwersa. Bago umalis sa Sonderbau, ang bawat bilanggo ay kailangang magpakita sa klinika ng kampo upang tumanggap ng isang prophylactic na iniksyon. Sa kabila ng mahigpit na mga patakarang ipinatupad, ang kontrol ay hindi ganap. Ang ilang mga babae ay nakakahanap ng mga paraan upang hamunin ang mga patakaran tulad ng pagharang sa paningin ng mga gwardya sa pamamagitan ng pagtatakip sa mga butas ng pinto gamit ang tape.
Minsan, sila ay nakikipag-ugnayan sa mga bilanggong may mas magandang kalagayan sa loob ng kampo na bumubuo ng mga alyansa na nagbibigay sa kanila ng ilang proteksyon. Ang historiador na si Anna Haykova ay nakilala ang mga koneksyong ito bilang mga relasyong rasyonal, isang estratehiya ng pamumuhay na naobserbahan hindi lamang sa Auschwitz-Birkenau, kundi pati na rin sa mga ghetto tulad ng Theresienstadt. Sa mga kalkuladong relasyong ito, ang mga lalaki ay nag-aalok ng suporta sa anyo ng pagkain o seguridad, habang ang mga babae ay nagbibigay ng mga pabor na sekswal. Ang palitan na ito ay hindi limitado sa Auschwitz. Sa iba pang mga kampo tulad ng Buchenwald, ang mga bilanggo ay maaaring magbigay ng karagdagang rasyon o maglagay upang maiwasan na ang ilang mga babae ay dalawin ng iba. Upang hadlangan ang pagbuo ng mga ugnayang ito, ang mga SS ay nagpapatupad ng madalas na pagbabago sa mga silid ng mga babae na nagpapahirap sa mga bilanggo na malaman kung sino ang kanilang makakaharap. Ang pagbubukas ng bahay-aliwan sa Auschwitz ay nagdulot ng pagdami ng black market sa loob ng kampo. Ang mga bilanggo ay nagkukontrabando ng mga bagay na may halaga at damit na kinuha mula sa Canada, ang bodega kung saan nakaimbak ang mga pag-aari ng mga Hudyong pinatay sa mga silid ng gas na may layuning makuha ang pabor ng mga babae sa bahay-aliwan. Ang ilang mga bilanggo ay naglakas loob na bisitahin ang kanilang mga kasintahan sa mga oras ng gabi. Kung sila ay mahuli ng mga SS, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging nakamamatay. Upang maiwasan ang mga lihim na pagbisit na ito, ang mga gwardya ay nagpatupad ng mga hakbang tulad ng pagkulong sa mga babae sa isang espesyal na tulugan o paglilipat sa kanila sa ibang mga lugar ng kampo na nag-aalis ng anumang posibilidad ng pakikipag-ugnayan sa mga bilanggong lalaki. Ang bahay-aliwan ng Auschwitz, ang nakakatakot na eksperimento ni Rudolf Höss. Mahirap isipin na ang sexual na instinto ay maaaring manatili sa ilalim ng matinding kondisyon sa isang kapaligiran na pinamumunuan ng takot, kakulangan ng pagkain at patuloy na panganib ng kamatayan. Gayunpaman, ang mga salaysay ng mga nakaligtas ay nagpapakita ng isang mas komplikadong realidad. Si Jack Terry, na nakaligtas sa kampo ng Flossenburg, ay binigyang diin na ang pangangailangan na makakain at ang pagnanais na mabuhay ay higit sa anumang iba pang pangangailangan. Sa katulad na paraan, ang psikologo na si Viktor Frankl na naging bilanggo sa Auschwitz ay sumulat pagkatapos ng kanyang paglaya na ang kanyang sexual na pagnanasa ay halos nawala, na ipinaliwanag ang sensasyong ito sa pamamagitan ng isang metapora. Ang gutom ay sumipsip ng anumang iba pang pangunahing instinto na kanyang inilarawan bilang isang uri ng masturbasyon ng tiyan. Gayunpaman, ang mga pananaw na ito ay hindi sumasalamin sa kabuuan ng mga karanasan sa loob ng mga kampo. Noong 1971, ang psychiatrist na Aleman na si Paul Matusek ay naglathala ng isang pag-aaral kung saan sinabi niya na ang kawalan ng sexual na pagnanasa, tulad ng inilarawan ni Frankl, ay hindi isang universal na phenomenon. Ang isa sa mga nakaligtas na kinapanayam ay nagsabi na sa kabila ng estado ng matinding gutom, siya ay labis na nagnanais ng sexual na aktibidad at na ang ilang mga bilanggo sa Dachau ay may mga erotikong panaginip at gumagamit ng sariling kasiyahan. Ang parehong saksi ay nagpahayag na sa lihim nais niyang pumunta sa bahay aliwan ng kampo. Para sa kanyang bahagi, si Ernst Federn na nagtiis ng pagkakakulong sa Buchenwald at nang maglaon ay naging isang psychologist, ay nagpatunay na ang sexualidad ay patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel para sa ilang mga bilanggo. Ayon sa kanya, para sa ilang mga bilanggo, ang pagnanasa at pagiging malapit ay hindi nawala, ngunit bahagi ng kanilang karanasan sa mga kampo. Bagaman ang mga salaysay na ito ay maaaring magmukhang magkasalungat, nagiging mauunawaan kapag sinuri ang mga pagkakaiba sa mga kondisyon ng mga bilanggo. Ang mga kalagayan ng pamumuhay sa Dachau at Buchenwald ay hindi gaanong malala kumpara sa mga kasindak-sindak na naranasan sa Auschwitz-Birkenau, Mauthausen o Majdanek.
Inilarawan ni Wolfgang Sofsky ang mga kampo ng konsentrasyon bilang mga tagpuan ng matinding hindi pagkakapantay-pantay. Habang maraming bilanggo ang nabubuhay sa ganap na kahirapan, ang iba, dahil sa kanilang posisyon sa loob ng sistema, ay may access sa mas magandang kalagayan. Ang estratehiya ng self-management na ipinatupad ng mga SS ay nagtatakda na ang ilang mga bilanggo ay tumatanggap ng maliliit na bahagi ng kapangyarihan upang tumulong sa pangangasiwa ng kampo. Karamihan ay pinili ayon sa mga ideolohiyang lahi at pampulitika ng Nazi. Ang istrukturang hierarkikal na ito ay may direktang epekto sa mga posibilidad ng pamumuhay. Mula sa sandaling dumating ang isang tao sa isang kampo, ganap na nawawala ang kanilang pagkakakilanlan. Ang kanilang mga pangalan ay napapalitan ng mga numero at mula sa sandaling iyon nagsisimula ang isang proseso ng dehumanisasyon parehong pisikal at psikolohikal. Ang isa sa pinakamalupit na aspeto ng sistemang ito ay ang pag-aalis ng anumang ekspresyon ng kasarian. Inaahita ng lahat ng buhok sa katawan at kinukuha ang mga personal na pag-aari na nagmamarka ng simula ng isang sapilitang pagbabago. Ang matagal na pagkawala ng pagkain ay may mga nakapipinsalang epekto sa katawan. Ang mga babae ay tumitigil sa pagreregla at ang katawan na lubhang nanghihina ay nagiging isang simpleng reserba ng enerhiya na patuloy na bumababa. Isinalaysay ni Samuel Pizarna sa Auschwitz-Birkenau, ang mga lalaki at babae ay nagkikita ng walang anumang sexual na interes. Para sa karamihan, ang kahihiyan at pagnanasa ay napalitan ng isang instinto ng pamumuhay na nagpawalang bisa sa anumang iba pang emosyon. Ang isa sa mga pangunahing elemento ng kasindak-sindak na dinanas ng mga bilanggo ay ang pagkawala ng kanilang sexual na pagkakakilanlan na nakakaapekto sa parehong kasarian. Bagaman may mas malaking epekto sa mga babae ayon sa mga patutuo ng ilang nakaligtas. Ang prosesong ito ay hindi isang simpleng epekto ng buhay sa mga kampo, kundi isang sinadyang taktika na ginamit ng mga Nazi upang pasukuin at alisan ng pagkatao ang mga bilanggo. Sa kabila ng nakapipinsalang epekto ng mga kondisyon sa mga kampo, ang ilang mga bilanggo ay nagawang umangkop sa brutal na realidad kung saan sila nabubuhay, habang ang iba ay hindi nagawang mabuhay. Para sa mga nakahanap ng paraan upang mapagtagumpayan ang kanilang sitwasyon, ang pagbawi ng isang pakiramdam ng sexual na pagkakakilanlan ay naging isang pangunahing estratehiya ng pagtutol. Napagmasdan na ang katayuan sa loob ng istrukturang panlipunan ng kampo ay nakakaimpluwensya sa sexual na buhay ng mga bilanggo. Kung mas maganda ang itinalagang pangkat ng trabaho o mas mataas ang ranggo sa loob ng sistema ng mga bilanggong may mga tungkuling administratibo, mas malaki ang posibilidad na ma-access ang mga mapagkukunan tulad ng pagkain sa pamamagitan ng palitan na nagpapalaki sa papel ng sexualidad sa kanilang buhay. Bago itatag ang mga barracks na nakalaan para sa sexual na kalakalan, ang mga kampo ng konsentrasyon na pangunahing binubuo ng mga lalaki ay walang presensya ng mga babae. Para sa maraming mga bilanggong lalaki, lalo na yaong mga nahuli pagkatapos ng pagdating sa kapangyarihan ng rehimeng Nazi noong 1933, ang posibilidad na makakita ng isang babae ay lubhang bihira. Dahil dito, ang pagpapakilala ng mga babae para sa mga bahay aliwan sa mga kampo ay nagdulot ng malaking pagkagulo. Sa Auschwitz-Monowitz halimbawa, ang barracks na nakalaan para sa gawaing ito ay matatagpuan sa gitna ng kampo na nagpapahintulot na kung minsan ay makita ng mga bilanggong lalaki ang mga babae sa labas. Sa Auschwitz-Stammlager, ang bahay aliwan ay matatagpuan sa Block 24, malapit sa pangunahing pasukan ng kampo, mismo sa ilalim ng kilalang kasabihang Arbeit macht frei. Sa kabila ng katotohanan na ang pagkakaroon ng mga lugar na ito ay isang lihim na hindi masyadong lihim, ang karamihan sa mga bilanggo ay may access lamang sa mga pira-pirasong impormasyon na mas batay sa mga chismis kaysa sa direktang karanasan. Sa Mittelbaudora, halimbawa, ang barracks ng bahay aliwan ay matatagpuan sa parehong gusali na naglalaman ng aklatan ng kampo, mismo sa itaas ng plaza kung saan ang mga bilanggo ay sa pilitang pinapapila araw-araw.
Mula doon, ang mga babae ay maaaring makita na nakatayo sa pasukan o nakasilip sa mga bintana, isang sinadyang estratehiya ng mga SS upang makaakit ng tingin ng mga bilanggong lalaki. Gayunpaman, para sa karamihan ng mga bilanggo, ang pagkakaroon ng mga bahay aliwang ito ay walang anumang kaugnayan sa pang-araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Sa katotohanan, ang mga lugar na ito ay naa-access lamang ng mga bilanggong may mga tungkulin sa loob ng hierarkiya ng kampo na nagpapakita ng malapit na ugnayan sa pagitan ng access sa ilang mga pribilehiyo, kapangyarihan at pamumuhay sa loob ng sistema ng konsentrasyon. Ang bilang ng mga bilanggong madalas na pumupunta sa mga bahay, aliwang ito ay nakakagulat na mababa kumpara sa kabuuang populasyon ng mga kampo. Sa Auschwitz-Stammlager, halimbawa, kapag mayroong humigit kumulang 30,000 bilanggo sa kampo, halos 100 lamang ang pumupunta sa mga baraks na ito, na kumakatawan lamang sa 0.33% ng kabuuang bilang ng mga bilanggo. Sa katulad na paraan sa Buchenwald, nang ang bahay aliwan ay magsimulang mag-operate noong Hulyo 1943, isang average na 78 bilanggo ang bumibisita dito sa mga araw na ito ay bukas, nakatumbas ng humigit kumulang 0.77% ng populasyon ng kampo. Maraming mga kadahilanan ang nagpapaliwanag sa mababang pagdalo sa mga lugar na ito, kabilang ang matinding kondisyon ng pamumuhay at ang pisikal at psikolohikal na epekto ng kalupitan ng kampo sa mga bilanggo. Upang makapasok sa bahay aliwan, kinakailangang kabilang sa isang piling grupo ng mga bilanggo dahil tanging ang ilan lamang ang may pahintulot na pumasok. Ang access na ito ay limitado lamang sa mga itinuturing na Aryan na kinabibilangan ng mga mamamayan ng Alemanya, Belgium, Netherlands, Scandinavia, Poland, Czechoslovakia, Ukraine at Spain. Sa kabilang banda, ang mga Hudyo at mga bilanggong digmaang Sobyet ay ganap na ipinagbabawal dahil ang layunin ng kanilang pagkakakulong ay ang pagpuksa. Bukod sa pag-uuri ayon sa lahi, isa pang mahalagang kinakailangan ay ang pagkakaroon ng mga tiket ng bonus na kinakailangan para bayaran ang pagpasok. Gayunpaman, ang mga tiket na ito ay hindi regular na ipinamamahagi, kaya ang mga interesadong makakuha ng mga ito ay kailangang gumamit ng black market o magkaroon ng koneksyon sa mga namamahala sa kanilang pamamahagi. Sa wakas, hindi sapat na matugunan ang mga administratibong kinakailangan. Kinakailangan din na magkaroon ng tamang pisikal na kondisyon at emosyonal na pagpayag na pumunta na nagpapababa pa sa bilang ng mga bilanggong maaaring samantalahin ang posibilidad na ito. Ang mga bahay aliwan ni Himmler, sekso sa Nazi. Ang mga taong pumupunta sa bahay aliwan ay kadalasang may mga posisyon sa pinakamataas na antas ng hierarkiya ng mga bilanggo. Kabilang sa kanila ang mga tagapangasiwa ng mga blok, mga pinuno ng mga pangkat ng trabaho, mga matandang bilanggo na may ilang autoridad at yaong mga nakatalaga sa mga detachment na may mga benepisyo tulad ng panloob na pulisya ng kampo, brigada ng bumbero, tauhan ng kusina, mga barbero, manggagawa sa kalinisan, at mga tagapamahala ng katayan. Ang mga patotoo, pati na rin ang libro ng talaan ng mga bisita sa bahay aliwan ng Block TR sa Mauthausen ay nagbigay daan upang mas maunawaan ang posisyon sa lipunan ng mga pumupunta at ang dalas ng kanilang mga pagbisita. Sa pangkalahatan, maaari silang hatiin sa 3 kategorya. Ang mga regular na pumupunta, ang mga bihirang pumupunta o minsan lamang, at ang mga sapilitang dinadala ng mga SS. Ang pangkat ng mga madalas na bisita ay medyo maliit at binubuo karamihan ng mga bilanggong may mataas na ranggo sa loob ng organisasyon ng kampo na kilala bilang aristokrasya ng lugar. Ang detalyadong talaan ng bahay aliwan ng Block 3 sa Mauthausen ay nagbibigay ng mga pangalan, numero ng bilanggo at mga petsa ng pagdalo mula Hunyo hanggang Disyembre 1942. Sa 72 bilanggong nakalista, 57 ang nakapasok sa lugar na ito.
Kung susuriin ng mas malalim ang bilang ng beses na sila pumupunta, mapapansin na 19 lamang sa kanila ang madalas na bisita na ang ilan ay pumupunta ng 2 beses sa isang linggo. Ang iba pang mga dokumento ng kampo, tulad ng mga listahan ng mga bilanggong may pahintulot na magdala ng relo o ang mga individual na talaan ng mga bilanggo, ay tumutulong upang makilala ang mga tungkulin at posisyon ng mga bisitang ito sa loob ng istruktura ng kampo. Kabilang sa kanila ang mga pinuno ng detachment sa quarry, sa mechanical na workshop ng mga SS o sa lugar ng disinfection. Mayroon ding mga gumaganap ng mga tungkuling administratibo o serbisyo tulad ng mga tagapagluto, tagapangasiwa ng paglilinis sa mga tanggapan ng komandante, manggagawa sa tanggapan ng koreo ng kampo o mga tagasulat sa mga block. Ang mga trabahong ito, bukod sa pagiging mas magaan sa pisikal, ay nagbibigay ng access sa pagkain at mga bagay na pinagkakaguluhan na nagiging dahilan upang maging lubhang kanais-nais ang mga posisyon na ito. Sa panahong iyon, ang sistema ng mga tiket ng bonus ay hindi pa ipinatutupad, kaya ang pag-access sa bahay aliwan ay nangangailangan ng iba pang paraan ng pagbabayad, maaring sa pamamagitan ng palitan ng mga bagay o iba pang mekanismo sa loob ng iligal na ekonomiya ng kampo. Ang mga interaksyong ito ay nagpapakita kung paano inoorganisa ang mga dinamikang panlipunan at mga estratehiya ng pamumuhay sa loob ng sistemang penitensyaryo. Ang mga bilanggong may mas malaking impluensya na kilala bilang mga kilalang tao ng kampo ay may mga pribilehiyong hindi maisip ng karamihan ng mga bilanggo. Mayroon silang pera at mga bagay na may halaga na ipinagbabawal sa iba. Mayroon silang higit sa 1 pares ng sapatos kung kailan ang karamihan ay may isa lamang, at nakikilahok sa mga libangang aktibidad na kinabibilangan ng mga laro ng baraha na may mataas na pusta, mga palakasan at maging mga musikal na gabi tuwing katapusan ng linggo. Ang mga benepisyong ito ay makikita rin sa kanilang pribadong buhay. Bagaman ipinagbabawal ang homoseksualidad sa mga kampo, ang ilan sa mga bilanggong may mas mataas na ranggo ay nakikipag-ugnayan sa mga kabataan o teenager. Para sa lager prominence, ang sexualidad ay hindi lamang kumakatawan sa isang aspeto ng kanilang pribilehiyong pamumuhay, kundi pati na rin sa isang pagpapakita ng kapangyarihan at prestihiyo. Ang kanilang kawalang pakialam sa paghihirap ng iba ay nahayag sa paraan ng kanilang pag-aaksaya ng pagkain sa harap ng mga bilanggong nagugutom at sa kanilang pagpaparangya ng sexual na lakas. Ang isa pang malaking pangkat ng mga bisita sa mga bahay aliwan ay binubuo ng mga bilanggong may katamtamang katayuan sa loob ng kampo. Hindi tulad ng mga may mas mataas na ranggo, ang karamihan sa mga lalaking ito ay bihirang pumupunta o minsan lamang na itinutulak ng iba't ibang mga dahilan. Para sa kanila, ang motibasyon ay hindi ang labis, kundi ang pagtatangkang mabawi ang isang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at pagkalalaki sa isang kapaligiran na patuloy na nag-aalis ng kanilang pagkatao. Noong 1973, ang mga mananaliksik na Polako na sina Gisa at Moraw ay naglathala ng isang pag-aaral batay sa mga survey na isinagawa mula 1,964 hanggang 1,962 kung saan sinuri nila ang sexual na buhay ng mga bilanggo sa Auschwitz. Natuklasan nila na ang mga bilanggong lalaki ay bihirang magsagawa ng masturbasyon na may dalas na humigit kumulang 1 beses bawat 2 o 3 buwan. Higit pa sa isang gawaing nagdudulot ng kasiyahan, ito ay isang paraan upang patunayan ang kanilang pag-iral at lakas. Sa katulad na paraan, maraming lalaki ang nakakita sa mga bahay aliwan ng isang pagkakataon upang patunayan kung may kakayahan pa silang makaramdam ng anuman kung ang kanilang pagkakakilanlan bilang lalaki ay nananatiling buo matapos ang lahat ng paghihirap na kanilang dinanas. Para sa ilan sa mga kabataang dumating sa mga kampo nang walang anumang karanasan sa sexual, ang posibilidad na hindi mabuhay ay nagtulak sa kanila na maghanap ng kahit isang malapit na pagkikita bago mamatay.
Si Johann F.B., isang bilanggo sa Auschwitz na nagtatrabaho bilang tagasalin para sa Gestapo, ay tumanggap ng isang tiket ng bonus mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa pangkat ng mga magkakatay. Hinikayat siya ng kanyang kasamahan na bisitahin ang bahay aliwan na nagsasabing hindi pa siya nakakasama ng babae. Tinanggap ni Johann, ngunit sa sandaling nasa loob na, nagpasya siyang makipag-usap lamang sa babae sa halip na makipagtalik. Ang mga bahay aliwan sa loob ng mga kampo ay sumasalamin sa parehong mga dinamika ng kontrol, kapangyarihan at dehumanisasyon na namamahala sa buhay ng mga bilanggo. Isang kaso na naglalarawan sa katotohanan ito ay ang isang batang Czech na 18 taong gulang na dumating sa Mauthausen. Ang kanyang tanging pagkakataon na mabuhay ay nakasalalay sa proteksyon ng isang bilanggong may mas mataas na ranggo, kapalit ng kanyang pagsang-ayon sa mga sexual na pabor. Nalilito sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpasya siyang pumunta sa bahay aliwan upang linawin ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, tulad ng iba sa kanyang sitwasyon, sa sandaling nasa loob na, siya ay hindi nagawang magsagawa ng anumang sexual na gawain. Ang mga salaysay ng mga biktima na sapilitang nagprostitusyon sa mga bahay aliwan ng mga kampo ng konsentrasyon ay nagpapakita na ang sexual na dysfunction ay madalas sa mga bilanggo. Iba't ibang mga kadahilanan ang nagpapaliwanag sa sitwasyong ito. Ang matinding pagkasira ng pisikal na kalusugan, ang mapang-aping at mabagsik na kapaligiran na nagpapawalang bisa sa anumang natural na pagnanasa, at ang matagal na kawalan ng pakikipag-ugnayan sa mga babae. Para sa marami, ang pagpunta sa SBAO ay hindi nangangahulugan ng interes na makipagtalik, kundi ang paghahanap ng pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Kadalasan, ang mga bilanggo ay pumupunta lamang sa hangaring makipag-usap sa isang babae na nagnanais ng kahit kaunting pagiging malapit at normalidad sa isang kapaligiran kung saan ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay halos hindi umiiral. Ang isang pangatlong pangkat ng mga bilanggong pumupunta sa mga bahay aliwang ito ay ginagawa ito laban sa kanilang kalooban na ipinadala ng mga SS. Minsan, ginagamit ng mga Nazi ang mga pagkikita na ito bilang isang paraan upang gantimpalaan ang ilang mga bilanggo kahit na hindi nila ito nais. Gayunpaman, ang pagtanggi sa paanyaya ay maaaring magdulot ng mga paghihiganti. Ang isa sa mga dokumentadong kaso ay ang kay Mackelzak na naging bilanggo sa Monowitz. Isinalaysay niya kung paano nagpasya ang isang opisyal ng kampo na gantimpalaan ang isang manggagawang polyglot na bihasa sa Aleman at nakikipagtulungan sa IG Farben. Ang lalaking ito, isang matandang bilanggong pampolitika, ay walang balak na pumunta sa bahay aliwan, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang isa pang pangyayari ng sapilitang pagbisita ay kinasasangkutan ni Erich Reske, ang Lagerälteste ng Buchenwald at isang pangunahing figura sa istruktura ng komersyo ng kampo. Sapilitang pinilit siya ng mga opisyal na Nazi na buksan ang bahay aliwan bilang isang simbolo ng kanyang posisyon sa loob ng hierarkiya ng mga bilanggo. Malayo sa pagiging isang pribilehiyo, ang aksyong ito ay nagpapakita ng ganap na kontrol na ginagawa ng mga SS kahit na sa mga may mataas na katayuan sa loob ng kampo. Ang anumang pahintulot ay nakasalalay sa kagustuhan ng mga opisyal na Nazi na nagpapatibay sa kanilang ganap na kapangyarihan. Ang isang partikular na nakakagulat na patotoo ay nagmula kay Jean Michel, isang nakaligtas mula sa kampo ng Melbau-Dora. Sa kanyang autobiografiya, isinalaysay niya ang karanasan ng kanyang kasamahan na si Deer, na nakaranas ng isang trahedya matapos ang isang nakakapagod na araw sa mga tunnel ng Contain kung saan ginagawa ang mga armas. Inilarawan ni Michel ang pangyayari ng detalyado. Pagkatapos ng 12 oras ng nakakapagod na trabaho, si Deer at ang kanyang pangkat ay bumalik sa kampo sa isang estado ng matinding pagkapagod. Nang hindi inaasahan, sinalubong sila ng mga SS at dinala sa isang barracks na ginawang bahay aliwan. Nalilito at may tanging hangarin na matulog, ang mga lalaki ay nabigla ng matanggap ang utos. Nang walang ibang pagpipilian, sila ay pumila sa harap ng gusali. Bawat isa ay nakaposisyon sa harap ng isang saradong pinto. Inutusan silang ibaba
ang kanilang pantalon habang sa kabilang panig ang mga babae ay naghihintay na kulong sa parehong bangungot. Pagkatapos ng unang utos, isa pang utos ang ibinigay. Dapat silang pumasok. Ginawa nila ito na may mga pantalon na nakababa at ganap na walang pagnanasa. Ang eksena ay maihahambing sa kawalang interes ng isang matandang may sakit na walang kakayahang makaranas ng anumang interes. Ang isa sa kanila ay nakaharap sa isang babae na nadama kung paano ang kahihiyan at pagkabigla ay lalong sumakop sa kanya. Inilarawan ni Michelle kung paano si Dear, sa gitna ng kahihiyan at kawalang katuturan ng sitwasyon, ay gumawa ng isang mapang-uyam na obserbasyon tungkol sa reputasyon ng mga Pranses sa larangan ng sekswal, na nagpapahiwatig kung paano ang mga sapilitang pagkikita na ito ay nagpapabulaan sa mga lumang stereotype. Si Hitler at ang sekso, ang mga chismis tungkol sa pagiging malapit ng Führer. Ang sekswal na buhay ni Hitler ay naging paksa ng patuloy na haka-haka ng mga historiador, higit pa kaysa sa ibang mga diktador. Ito ay higit sa lahat dahil sa misteryo na nakapalibot dito. Halimbawa, habang si Stalin ay tila nagkaroon ng isang tahimik na pribadong buhay at si Mussolini ay kilala sa kanyang maraming romantikong pakikipagsapalaran, hanggang sa puntong siya ay namatay kasama ang kanyang kasintahan, sa halip na ang kanyang asawa, ang pribadong bahagi ng Führer ay mas mahiwaga. Sa loob ng maraming taon, pinagyaman niya ang isang dobleng imahe. Sa isang banda, isang kaakit-akit na lalaki para sa mga kabataang babae, at sa kabilang banda, isang taong namumuhay ng may ganap na kasimplehan. Noong Enero 1937, si Reinhard Spitzy, na tagapayo ng embahador ng Alemanya sa London na si Joachim von Ribbentrop, ay sumama sa huli upang makipagkita kay Hitler. Bilang miyembro ng SA at SS, si Spitzy ay may tunay na debosyon sa lider ng Alemanya. Nakikita niya ito bilang isang halos maalamat na nilalang, isang hindi matatablan na figura. Habang nag-uusap ang dalawa, nanatiling hindi gumagalaw si Spitzy habang ang usapan ay tumatagal ng ilang oras. Sa isang hindi inaasahang sandali, isang batang babae na may kulot na buhok ang biglang pumasok sa silid at nagambala ito, na sinasabing kailangan niyang sumama agad sa tanghalian kasama ang kanyang mga panauhin. Natigilan si Spitzy, hindi makapaniwala na may isang tao na makakausap ng ganoon ang Führer. Hindi nagtagal, ang personal na katulong ni Hitler na si Bruckner ay nagbabala sa kanya na huwag pag-usapan ang kanyang nakita dahil ang paggawa nito ay maaaring magdulot sa kanya ng panganib sa buhay. Sa isang mapag-unawang tono, ipinaliwanag niya na bagaman siya ang lider ng Alemanya, may karapatan din siya sa isang pribadong buhay. Para kay Spitzy, malaki ang epekto nito. Lagi niyang inisip si Hitler bilang isang taong walang anumang pagnanasa sa laman, isang lalaking ganap na nakatuon sa kanyang misyong pampolitika. Sa araw na iyon, naunawaan niya na mayroon siyang relasyong romantiko na nangangahulugang siya ay may aktibong sekswal na buhay. Noong 1936, dumalo si Hitler sa isang pagpupulong ng Pambansang Sosyalistang Asosasyon ng Kababaihan, kung saan siya ay nagbigay ng talumpati na kinikilala na ang tagumpay ng partido ay hindi magiging posible nang walang katapatan at patuloy na pagsisikap ng mga babaeng sumusuporta sa kilusan. Idineklara niya na ang mga babaeng nagdadala ng nasyonal sosyalismo sa kanilang kaluluwa ay magpakailanman na nakatali sa kanya. Dagdag pa, ipinahayag niya na ang mga batang ipinanganak ng mga inang ito ay nagbibigay katwiran sa kanilang gawain, at sa isang nakababahalang tono, sinabi niya na ang mga maliliit na ito ay hindi lamang pag-aari ng kanilang mga ina, kundi pati na rin sa kanya. Sa totoo lang, si Hitler ay nagmumungkahi ng isang uri ng simbolikong unyon sa lahat ng mga kababaihan, lalo na sa mga may kakayahang magkaroon ng mga anak sa loob ng Reich. Inaasahan niya mula sa kanila ang isang ganap na pangako at hinihiling sa kanila ang ganap na katapatan. Ayon sa kanyang pananaw, ang mga bata ay bahagi ng Estado tulad ng sa kanilang sariling mga pamilya. Gayunpaman, lampas sa mga ideal na ito na pangpropaganda, si Hitler
ay naghahanap din ng katwiran para sa kanyang estado, sibil sa harap ng babaeng madla ng Alemanya na nagtataka tungkol sa kanyang sitwasyon sa pag-ibig. Ang paliwanag ay ibinigay niya sa isang impormal na pagpupulong noong Enero 1942 sa isang tea party sa kanyang kwartel sa silangang Prussia. Nang tanungin siya kung bakit wala siyang asawa, sumagot siya na ang kanyang papel bilang leader ng Third Reich ay nagiiwan sa kanya ng walang oras para sa isang relasyon ng ganitong uri. Binanggit din niya na ang problema sa pag-aasawa ay nasa mga legal na obligasyon na kaakibat nito, isang bagay na wala siyang interes o oras para sa. Itinuturing niya ang kasal bilang isang lipas na institusyon at mas gusto niyang panatilihin ang mga romantikong relasyon ng walang formal na pagkakatali. Naniniwala siya na ang perpekto ay ang magkaroon ng kasama nang hindi nabibihag sa mga legal na pangako. Ang kanyang pananaw sa kasal ay nagpapaliwanag kung bakit, sa kabila ng maraming kahilingan ni Eva Braun na gawing formal ang kanilang relasyon, hindi siya sumang-ayon. Para sa kanya, ang isang asawa ay kumakatawan sa isang posibleng kahinaan. Si Eva, na umaangkop sa kanyang konsepto ng perpektong kababaihan sa kanyang mapusyaw na buhok, hilig sa sports at madaling impluensyang personalidad, ay hindi ang dahilan ng kanyang pagtanggi. Sa madaling salita, hindi nakikita ni Hitler ang kasal bilang isang bagay na kailangan sa kanyang buhay. Noong 1932, si Eva, na desperado sa kawalang pansin ni Hitler at sa kanyang madalas na pagliban, ay gumawa ng isang matinding desisyon. Nag-iwan siya ng ilang mabilis na sulat at may hawak na baril ay sinubukan niyang magpaputok. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa. Mga tao nang lumipas nang mabilis na sumulong ang mga puwersa ng Soviet patungong Berlin at ang pagkatalo ay hindi maiiwasan, sina Hitler, Eva at ang mga mataas na opisyal ng Nazi ay nagtago sa mga komplikadong lugar sa ilalim ng lupa. Sa pagkaalam na malapit na ang wakas, nagpasya ang Führer na tuparin ang isang nais na madalas ipahayag ni Eva. Bilang pagkilala sa kanyang hindi nagbabagong katapatan, inutusan niya ang kanyang kalihim, si Martin Bormann, na mag-ayos ng isang simpleng seremonyang legal. Sa gitna ng mga pader ng konkreto at malayo sa anumang marangyang selebrasyon, pareho silang nagpormal ng kanilang unyon sa pamamagitan ng isang maikling sibil na seremonya. Ang mga pangyayari ay labis, ngunit ang malungkot na kapaligiran ay hindi mahalaga. Kinabukasan, ang kanilang kapalaran ay natakdaan na. Paris 1940, mga bahay aliwan sa ilalim ng pananakop ng Nazi. Ang tag-init ng 1941, malaking dagok sa dangal ng Pransya. At hindi ito nakapagtataka dahil ang isang bansa na minsan ay isang makapangyarihang Europeo sa ilalim ni Napoleon Bonaparte ay nakasaksi kung paano sa taong iyon ang Wehrmacht ay nagawang lampasan ang tila hindi malalampasang linyang Maginot. Ang mga Aleman sa gitna ng mga biro at mga pinggan ng tsukrut ay sumulong gamit ang kanilang mga tangke hanggang sa mga kalye ng Paris at huminto sa harap ng iconic na Eiffel Tower. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang panahon ng pananakop kung saan ang dalawang realidad ay napilitang magkasama sa teritoryo ng Galo. Sa isang banda, ang mga kolaborador na naghahanap ng ilang benepisyo mula sa mga mananakop at sa kabilang banda, ang sikat na resistensya na ang bisa ay higit sa lahat ay itinulak ng propaganda ni Charles de Gaulle. Ang mga bahay aliwan ng kabisera ng Pransya ay pumili ng unang landas. Ayon kay Patrick Buisson, sa kanyang akda na 1945, 45 Années Erotique, Vichy ou les Infortunes de la Vertu, ang mga may-ari ng mga establishmentong ito ay hindi nag-atubiling tanggapin ng masigla ang mga sundalo ng Nazi basta't ito ay nangangahulugan ng kita sa ekonomiya. Ang desisyon ay naging lubhang kumikita. Sa katunayan, pagkatapos ng digmaan, ilan sa kanila ay nagpahayag na hindi pa nila nakikita ang mga kita na kasing taas ng ibinigay sa kanila ng mga kliyente ng Third Reich. Para sa mga bahay aliwan ng Pransya, ang pagdating ng mga mananakop na Aleman ay nangangahulugan ng isang bagong panahon ng kasaganaan. Gayunpaman,
Sa loob ng mundo ng prostitusyon sa Paris, isang bahay aliwan ang nangibabaw sa iba at naging paboritong lugar ng mga mataas na opisyal ng Nazi dahil sa eksklusibidad nito, ang Le Chabanais. Ang bahay aliwan na ito na may halos isang siglo ng kasaysayan at matatagpuan malapit sa Louvre Museum ay nagtatago ng maraming lihim sa loob nito. Mayroon itong mga silid na pinalamutian ayon sa iba't ibang tema at sa gitna ng mga kakaibang bagay nito ay may isang hindi pangkaraniwang upuan ng pag-ibig na idinisenyo partikular para sa Haring Eduardo Ikapito. Ang mga babaeng nagtatrabaho sa lugar na ito ay ipinagmamalaki na sila ay kabilang sa elite at bilang resulta ang kanilang mga singil ay mas mataas. Ang sentro ng pinakapinong kalibugan sa Pransya ay binuksan ang kanyang mga pinto noong 1878 sa Rue Chabanais bilang 12 na kinuha ang pangalan nito mula sa parehong kalye. Sa kasalukuyan, mahirap na sundan ang kasaysayan nito. Ayon kay Marc Lemonnier sa kanyang Guide Historique du Paris Libertin, ang harapan ng bahay aliwan na ito ay hindi nakakaakit ng pansin dahil ito ay isang gusali na may 7 palapag na sa unang tingin ay nakakalito sa iba pang mga gusali sa lugar. Ang tagapagtatag nito ay kilala bilang Madame Kelly, bagaman sa kalaunan ay napunta ang negosyo kay Nes Pointu, Ernest Lesourd at Georges Le Cuirassier. Bagaman ang panlabas na anyo nito ay hindi partikular na nakakaakit, ang reputasyon ng bahay aliwan na ito ay mabilis na lumago, na umaakit sa lipunan ng Paris dahil sa katanyagan nito bilang isang kosmopolitanong establishmento. Isang karatula sa pasukan ay nag-anunsyo ng motto nito, isang lugar para sa lahat ng bansa. Gayunpaman, ang pariralang ito ay hindi tumutukoy sa pinagmulan ng mga manggagawa, kundi sa kapaligiran ng kanilang mga silid na nagdadala sa mga kliyente sa mga eksotikong tagpuan. Kabilang sa mga pinakanaalala ng mga iskolar ay ang silid na Hindu, ang inspirasyon ng kulturang Moro, isa pa na may dekorasyon ng Pompeya at maging isa na may motibong medieval. Sa Exposition Universelle ng Paris noong 1900, ang silid na may estilo ng Hapon ay tumanggap ng isang parangal na nagdagdag pa sa reputasyon ng establishmento. Ang eksklusibong bahay aliwan na Le Chabanais ay may humigit kumulang 20 silid na itinayo sa isang malaking budget. Ang pinakamalaking atraksyon nito ay ang pagpapakita ng karangyaan. Isang halimbawa nito ay ang artistang si Charles Touchet, isang eksperto sa fresko na naglaan ng isang buong taon upang pagandahin ang loob nito. Ang mga silid tulad ng may estilo na Louis XVI ay idinisenyo ng mga kilalang taga-disenyo at pinalamutian ng mga materyales ng mataas na kalidad. Ngunit ang sopistikasyon na ito ay may mataas na halaga, kaya't noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang isang pakikipagtagpo lamang ay katumbas ng lingguhang sweldo ng isang mataas na ranggo na opisyal. Sa mga tuntunin ng operasyon, ang Le Chabanais ay may humigit kumulang 22 babae na maingat na pinili ng administrasyon sa simula nito. Gayunpaman, ang bilang ay mabilis na tumaas sa 36 kasabay ng Exposition Universelle na ginanap sa Paris noong 1878. Lahat sila ay naghahati sa iilang mga kama na available. Sa maraming kaso ay natutulog ng dalawahan. Bagaman noong 1883 isang ulat ng munisipyo ang nagpuna sa gawaing ito, ang katanyagan ng bahay aliwan ay napakalaki na ang mga autoridad ay nagpasya na huwag pansinin ang isyu kaysa magdulot ng mga alitan sa mga may-ari nito. Ang bigat ng establishmentong ito ay naging malinaw nang ang mga manggagawa nito ay nagsimulang magkalat ng patalastas sa mga kalye ng Paris upang itaguyod ang negosyo. Kahit na mula noong 1880 ay ipinagbabawal ng mga regulasyon ang ganitong uri ng mga anunsyo dahil sa pagiging hindi angkop. Ngunit ang katotohanan ay, sa panahong iyon, ang lugar ay hindi na nangangailangan ng promosyon dahil ang katanyagan nito ay kumalat na sa buong teritoryo ng Pransya. Ang historiador na si Brigitte Rochelande ay binanggit sa kanyang akda na
Les Maisons Closes Autrefois na ang katanyagan nito ay napakalaki na, ang ibang mga bahay aliwan ay gumamit ng parehong pangalan bilang estratehiya sa pagpapatalastas. Sa iba't ibang lungsod tulad ng Calais, Lille, Marseille, Nancy, Toulon at Fréjus ay lumitaw ang mga lugar na tinatawag na Chabanais. Gayunpaman, ang tunay at orihinal ay palaging nasa Paris. Ang pagiging sopistikado ng mga pasilidad nito ay hindi lamang nagpataas ng halaga ng mga serbisyo, kundi nagbigay din sa Les Chabanais ng katayuan bilang isang lugar ng pagtitipon ng aristokrasya. Ayon sa patotoo ni Lemonnier, karaniwan na ang mga makapangyarihang tao at maging mga miyembro ng maharlika ay naglaan ng oras sa kanilang schedule upang pumunta sa bahay aliwan. Upang mapanatili ang diskresyon, ang mga pagbisita ay nirerehistro sa pariralang pulong kasama ang Pangulo ng Senado. Hindi lamang ito tungkol sa mga pribadong pagkikita, kundi ang lugar ay nag-aalok din ng isang kapaligiran ng libangan na may mga inumin, musika at mga laro ng pagsusugal. Sa paglipas ng panahon, ang bahay aliwan ay binisita ng iba't ibang personalidad mula sa mundo ng sining at politika. Kabilang sa mga kilalang kliyente nito ay si Henri de Toulouse-Lautrec, na bukod sa madalas na pagbisita ay tumulong din sa dekorasyon ng ilang mga silid. Gayon din ang manunulat na si Guy de Maupassant na nagtayo ng isang silid na may temang Moro sa kanyang bahay upang maalala ang kapaligiran ng bahay aliwan. Ang iba pang mga kilalang tao tulad ng aktres na si Mae West at ang iconic na si Cary Grant ay dumaan din sa mga pasilidad nito. Ang ganitong uri ng mapayapang pagtutol ay hindi nagtagal bago bumagsak. Nang magpasya ang mga Aleman na muling buksan ang mga bahay aliwan at ayusin ang paggamit nito ayon sa hierarkiya ng militar, nagbago ang sitwasyon. Mula sa sandaling iyon, ang pera ng Aleman ay naging insentibo para sa mga manggagawa ng mga establisimentong ito na tanggapin ang paglilingkod sa mga bagong mananakop. Ang tagapamahala ng Les Chabanais ay nagpahayag sa pagtatapos ng digmaan na ang mga sundalo ng Nazi ay mas mainam na opsyon kaysa sa mga kliyenteng Pranses dahil sila ay nagbabayad ng buong puso, mas sopistikado, marunong ng maraming wika at nagpapakita ng magagandang asal. Sa pagdating ng maraming pera ng Reich, ang bilang ng mga babaeng handang magprostitusyon sa kabisera ng Pransya ay umabot sa 10,000, isang bilang na mas mataas kaysa sa 4,000 na naitala sa simula ng labanan. Ang kontrol ng Aleman ay ganap na nagpabuhay muli sa mga lugar ng kasiyahang ito na nakaranas ng isang walang ulirang pagtaas. Mula sa marangyang 1, 2, 2 na ang malaking bulwagan na may mga erotikong fresko ay nakakabilib sa elite ng Nazi hanggang sa mga mas simpleng bahay aliwan na nakalaan para sa mga sundalo, lahat ay nakakuha ng kita. Ang Les Chabanais, tulad ng inaasahan, ay eksklusibong nakalaan para sa mataas na liderato ng militar ng Aleman, kabilang ang mga kilalang miyembro ng Luftwaffe, Wehrmacht at SS. Sa 177 bahay, aliwan at sentro ng libangan na ipinamahagi sa lugar ng Sena, 5 ay inilaan para sa mga opisyal at 18 para sa mga sundalo. Mga palatandaang bilingwal sa pasukan ay nagpapahiwatig ng klasipikasyong ito, paliwanag ni Buisson. Ang iconic na bahay aliwang ito ay napasailalim sa kontrol ng mga pangunahing tauhan ng rehimeng Nazi, kabilang si Hermann Göring, bagaman mas gusto niyang bisitahin ang eksklusibong 1-2-2. Doon, ang mga opisyal ng Third Reich ay nag-oorganisa ng mararangyang gabi-gabing pagtitipon habang ang populasyon ng Pransya ay nahaharap sa curfew na nagbabawal sa paggalaw mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Sa mga pagdiriwang na ito, ipinamahagi ang mga pinagkakaguluhang artikulo tulad ng tsokolate, tabako at champagne sa mga manggagawa na nag-aalok ng mga nakakaakit na palabas ng sayaw at nakikilahok sa mga laro ng sugal. Ang gabi ay karaniwang nagtatapos kapag may isa sa mga dumalo na nagmungkahi na lumipat sa mga tematikong silid upang ipagpatuloy ang kasiyahan ng pribado.
Ang eksklusibidad ng lugar ay kilala na ang mga ahensya ng turismo ng luho ay nag-aalok nito bilang isang eksklusibong karanasan para sa kanilang pinakapiling na mga kliyente. Ito ay ipinaliwanag ni Nicole Cane, isang kolektor ng mga bagay mula sa establishmento sa isang panayam para sa The Telegraph. Sa pagdating ng hukbong Aleman noong 1940 at ang kanilang pagsulong sa Pransya, ang mga bahay aliwan ng Paris ay nakaranas ng isang biglaang pagbabago. Sa mga lugar tulad ng Les Chabanais at ang prestihiyosong Isa, Dalawa na kilala sa kanilang karangyaan, maraming babae ang umalis sa kanilang trabaho. Ang ilan ay dahil sa takot sa darating. Ang iba ay bilang isang aksyon ng pagtutol laban sa mga mananakop. Hindi bihira na makakita ng mga karatula na nakasabit sa mga pinto ng mga establishmentong ito na may malinaw at mapaghamong mensahe para sa mga opisyal ng Nazi. Sarado. Ang mga tauhan ay namobilisa. Ang paggamit ng sekso bilang kasangkapan ng dominasyon sa Third Reich ay naglantad ng kalupitan ng isang rehimen na naghangad ng ganap na kontrol sa bawat aspeto ng buhay. Sa mga kampo ng konsentrasyon, ang mga bahay aliwan ay hindi mga espasyo ng pribilehiyo, kundi isa pang anyo ng pagsupil. Ang mga babaeng sa pilitang nagtatrabaho sa mga ito ay inalisan ng lahat ng autonomiya, habang ang mga bilanggong pumupunta sa mga lugar na ito ay ginagawa ito sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga SS na sumusunod sa mga regulasyon na nag-aalis ng anumang bakas ng pagkatao. Sa labas ng mga kampo, ang pananakop ng Nazi sa Pransya ay nagdulot ng pag-aangkop ng mga eksklusibong bahay aliwan para sa elite ng Reich. Habang ang mga Nazi ay nagpataw ng mga paghihigpit sa lokal na populasyon, ang mga opisyal ay nagpapakalulong sa labis na kasiyahan at katiwalian na nagpapakita ng pagkukunwari ng isang rehimen na nagtataguyod ng kadalisayan ng lahi, habang ang kanilang pinakamataas na liderato ay lumulubog sa pagkabulok. Sa mismong istruktura ng kapangyarihan ng Nazi, ang sexualidad ay ginamit bilang isang armang pampulitika. Ang homoseksualidad na tinatanggap sa ilang sektor habang marahas na pinag-uusig sa iba ay nagsilbing dahilan upang alisin ang mga hindi komportabling tao sa loob ng partido, tulad ng nangyari kay Ernst Röhm sa gabi ng mahahabang kutsilyo. Ang Nazi ay gumamit ng sexualidad ng may masusing katumpakan sa mga kampo bilang isang paraan ng kontrol at paghamak, sa lipunang sinakop bilang isang paraan ng dominasyon sa populasyon, at sa loob mismo ng partido bilang isang paraan upang patatagin ang kapangyarihan. Mula sa mga baraks ng mga bahay aliwan hanggang sa mga salon ng elite ng Nazi, ang sekso ay naging isang kasangkapan ng pang-aapi na naglantad ng tunay na kalikasan ng rehimen. Ang kasindak-sindak ng Nazi ay hindi lamang ipinakita sa malawakang pagpuksa, kundi pati na rin sa sistematikong pagbaba ng dignidad ng tao, kung saan kahit ang pagnanasa ay ginawang isang anyo ng kontrol.